Hangin muna. Hallelujah. Aming Diyos, dakila ka, banal, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na patuloy na kami ay iniibig at iniingatan. O Diyos, kahit kailan tunay na hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Tingin man namin kami ay nahihirapan sa mga araw na kami ay nagkakaroon ng mga suliranin, O Diyos, pero sa panahon na yan, Panginoon, alam namin na hindi ka nagkukulang. Lahat ng bagay ay nagkakalakip para sa aming ikakabuti, Panginoon. Kaya ang dapat lang namin gawin ay magpatuloy na maglingkod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Sa bawat kalakasan na natatanggap namin sa iyo, O Diyos, pinapasalamatan ka namin. Ngayong gabi, O Diyos, bawat isa sa amin ay malakas physically at kung meron man nanghihina, O Diyos, nahariyan ka na dagli ang nagpapagaling, spiritually nanghihina man, O Diyos. Alam namin na ngayong gabi sa mga salita mo na aming mapapakinggan muli, kami ay lalakas, Panginoon. Tanging ang salita mo ang pinanghahawakan namin, Panginoon. At umaasa lamang kami sa iyong mga pangako, O Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, gabayan mo lamang po kami araw-araw ng aming mga isip, aming mga plano sa buhay, O Diyos. Hayaan mo na ikaw ang manguna. Hallelujah. Ngayong gabi, kami ay umaasa muli sa iyo, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming mga buhay. Umaasa kami na muli kang magpapahayag, pagpapalain mo ang bawat isa at pupunuin muli ang aming mga sisidlan, Panginoon. At sa araw-araw, ito ay ang aming nagagamit, O Diyos. Kami man ay naililiko ng kaaway pansamantala, pero Panginoon, kung kami ay mananatili sa iyo, ang kaaway ay walang magagawa, O Diyos. Kaya sa nahalalapit mong pagbabalik, Panginoon, alam namin na kaming mga pinili mo, kaming bride mo, Panginoon, ay hindi madadaya. Kami ay nanghihina, kami ay nasusubok sa araw-araw, pero Panginoon, alam namin, higit ka sa anumang bagay na aming nararanasan. Higit ka sa kaaway, Panginoon. Kaya bigyan mo lamang kami ng malinaw na pag-iisip at hayaan na ang iyong mga salita, Panginoon, ang patuloy lang na gumabay sa amin sa araw-araw. Salamat, O Diyos, sa nakalipas na mga araw, mga oras, mga sandali, Panginoon, na kami ay iningatan mo. Kaya ngayong gabi, narito kami. May mga kalakasan na handang ibalik sa iyo, Panginoon, upang purihin ka at dakilain ka. Sa awitan, Panginoon, aawit kami ng buong puso sa iyo. Itataas lamang ang iyong banal na pangalan. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Gamitin lamang ngayong gabi para sa iyong gawain, sa iyong kapurihan, Panginoon. Lalo na ang aming pastor, Panginoon, na patuloy mong pinagpapahayagan, Panginoon, upang kami ay pakainin spiritually, Panginoon. Hayaan na siya ay palagi mong ingatan, kalakasang spiritual at physical, Panginoon, ay hiling namin sa Kanya. Hallelujah. At patuloy mo lamang siyang gamitin. At sama-sama kami, Panginoon, na sasalubong sa iyo sa darating na panahon. Kaya kami nagtutumulin sa aming pananampalataya sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Bigyan mo kami ng kalakasan araw-araw, Panginoon, para magtagumpay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At mula sa paumpisa hanggang sa pagtatapos, hayaan mo na ikaw lamang ang makita namin. Hallelujah. Tinataas namin ito, Panginoon, sa tanging pangalan mo, Panginoong Kristo Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ating palakpakan minsan pa ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. At tayo ay mawit muna, mga kapatid, ng sayang awitin. Glory to His name. Lahat ng glory sa Kanya lamang, mga kapatid. Awitin natin to ng masaya at pinapapurihan ang ating Diyos. Hallelujah. Down at the cross where my Savior died, downward for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. And there to my heart was the blood applied. Glory to His name.
I am so wondrously saved. Saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keep me clean. Glory to His name. Oh, glory to His name. His name. Oh, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain, so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Oh, glory to His name. And glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain, minsan pa. Oh, come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Oh, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. For the last time, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Hallelujah. Glory to His name. Lahat ng kapurihan ay sa pangalan lang ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya naman siya ay dakila, mga kapatid. Awitan pa natin siya, purihin natin. Sambahin natin siya sa spirit at sa katotohanan. How great Thou art. Dakila ang ating Diyos ngayong gabi at magpakailanan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung siya ay di nagkukulang noon ngayon at magpakailanman, siya ay dakila rin naman sa lahat ng panahon, mga kapatid. Amen. Hallelujah.
Awitin natin ito ng sabay-sabay mga kapatid. Hallelujah. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displays. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art! How great thou art! Oh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! Hallelujah. Went through the woods, and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. And when I look down, hallelujah, and when I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! Oh, how great thou art! How great thou art! And
sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Hallelujah. And when I think, hallelujah, that God, His Son, not sparing, sent Him to die. Hallelujah. Thank you, Lord. I scarce can take it in. That on the cross, that on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, and then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Hallelujah. When Christ shall come, shall come. Ito ang inaantay natin, mga kapatid, ang pagbabalik ng ating Diyos, ating Panginoon. Hallelujah. Mas lalo nating panabikan ang Kanyang pagbabalik, mga kapatid. Kaya naman, patuloy lang tayo na may kalakasan na nanggagaling lang sa ating Panginoon. Hallelujah. What joy shall fill my heart, and then I shall bow, then I shall bow in humble adoration, in humble adoration. How great Thou art, my God, how great Thou art. Then
down. And then sings my soul, and then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Minsan pa, then sings my soul. Hallelujah! Sabayin natin ang Panginoon, mga kapatid. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, and then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Dakila ang ating Diyos sa ating mga buhay at hindi yan magbabago, mga kapatid. So, yun lang lamang ang aking papaawit. Di ko napapaawit yung isa pa. At minsan pa na, palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Tayo maupo na. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa napakasarap na awitan. Walang ibang nakakapagpagalak sa ating Panginoon. Isa sa nakakapagpagalak sa Kanya, yung siya'y inaawitan natin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, darako na po tayo sa testimonies and song offering. So, meron po ba dito ngayon, mga kapatid, na nais pasalamatan o mag-testify sa kabutihan ng Diyos or gusto siyang handugan ng awit ngayong gabi? Hallelujah. So, maganda gabi rin po sa mga kapatid natin sa online Zoom. At every Wednesday, meron tayong mga expectation sa Panginoon. Meron tayong dalangin, di man natin napapaabot dito, mga kapatid, pero sa mga upuan natin, tayo ay malaya na manalangin sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya. So, palagi lang nating itutuon yung puso't isip natin sa Panginoon sa araw, sa oras ng mga gawain. Lalo na ngayon, prayer meeting, ang Panginoon ay nakahanda na tayo ay muling abutin sa ating mga panalangin, mga daing sa Kanya. Alam ko lahat tayo meron, mga kapatid. Wala sa atin na hindi nangangailangan sa Panginoon. Lalo na sa kung sino man ang may lubhang kabigatan, maaring naitatago natin yun sa ating mga kapatid or sa mga kasama natin sa bahay. Pero alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pinagdaraanan. At kung tayo pinagpapala niya, kailangan nakikita rin yun sa ating ginagawa. Siya ay pinapasalamatan natin sa lahat ng yan. So, meron po ba na mga nais magpatotoo or maghandugawit dito? Sa Zoom, wala naman. So,
pag naka-online yung cellphone, di maiwasan may mag-chat or may message. Pero mamaya na to, mas mahalaga to. Naalala ko si Pastor nung isang prayer meeting noon. Sino ba yung nakatayo noon? Si Brother Mike Hailo yata. May tumatawag kay Pastor. Kinalabit ko si Pastor. Pastor, tumatawag ko. Parang importante. Sinabi ni Pastor, mga kapatid, hindi mas importante to. Tinuro niya si Brother Mike yata or si Brother Nuts na nag-share. So, ganun din naman, ibigay natin yung full attention natin sa Panginoon ngayong gabi. At pagka tayo ay nakikinig ng salita niya, mga kapatid, alam nyo, ang isa sa pinaka-technique or ang ano talaga is just listen to the word. Kung mali-mali man yung grammar, kunwari ng isang preacher or boring man siya, pero word ni Lord yung dinideliver. So, pagka tuon tayo sa message ko, ano yung ibig sabihin, sabi nga ni Barbanham, read between the lines. So, pagpapalain talaga tayo. Total, wala pang nag-ano, no? So, na-experience ko po nung one time is may umattend, visitor lang naman siya, pero umattend siya. Teacher siya, so teacher siguro siya sa English. Yung preacher nun is hindi magaling sa English. So, may mga wrong grammar, yung dapat was, nagagamit niya is, yung R dapat is, yung dapat R is niya nagagamit, yung him, nagagamit niya her, yung her, nagagamit niya, yung napagbabalik-baliktad niya. So, natapos yung gawain, mga kapatid, di pinagpala yung taong yon kasi binabantayan niya yung mali ng preacher. Kasi sabi niya, dapat sa preacher, kahit papano tama yung grammar para maintindihan ng mga nakikinig. Pero sabi naman ng preacher nung nag-share sa amin, kung yung mensahe yung binantayan niya, hindi niya mapapansin yung mga mali dun sa ano. Meron din nagsabi na dapat daw ang pastor ay, or mga preachers ay dapat kahit papano good in English, kasi paano daw pag may mga missionary or mga foreigner, paano mo siya i-entertain. So, ganun yung mga kapatid, standard ng mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, pero tayong mga tumanggap na sa Panginoon. Basta word yan ni Lord, sino man yung nagdi-deliver is pinagpapala tayo. And we know, pag si pastor ang tumatayo ay talagang planchado. So, di namin makopya yun. Ako, di ko makopya yun. Mahirap, pero sabi ko, Lord, kung ano yun lang yung kaya ko, yun lang. Ikaw na lang bala mag-bless sa aking mga kapatid. Kung ano lang yung nakayanan, yun lang. So, napakaganda, mga kapatid, na yung pagkakataon na nakaupo kayo dyan, nakaupo tayo dito, nakikinig, ay sinasamantala natin dahil sabi nga ni Paul, redeeming the time. Because the days are evil na talaga, mga kapatid. So, wala po ba na magpapatuto or handog awit, testimony sa online Zoom? Wala naman po, no? So, thank God, ibig sabihin na mas marami yung oras natin sa pagkikinig ng kanyang mga salita. So, tayo po itatayo na, mga kapatid, kung walang mag-handog awit or testimony sa Panginoon. So, awitin natin yung majesty. Yung majesty ng Panginoon, ang ating Panginoon, ang tanging tinatas natin bawat gawain. Hallelujah. Handa natin ating mga puso, mga kapatid. Antok, labanan natin. Makinig lang tayo sa word ni Lord. Majesty, worship His majesty. To Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, worship His majesty.
until raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, so exalt, lift up on high. Get this close up. The name of Jesus. Magnified, glorified, Christ Jesus the majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Father. Worship our Majesty, the King of Kings and Lord of Lords. Our hearts are kneeling, bowing in prayer. We thank you, Father, for your presence in our midst. We thank you, Lord, for you speaking your word. Salamat aming Ama. Kami ay naparito, Lord God. The reason that we are here, Lord, you've said in your word, you said the 5 gifts of ministry for the perfecting of the saints, for the edifying of the body, and for the work of the ministry. And it's happening right now, Lord. Bago kami manalangin ng aming mga panalangin, Lord, for now, we are praying, Lord, sa mga kapatid namin sa Florida. It was forecasted a strong hurricane will hit the state. May mga kapatid kami ron naming Ama. Category 5, Lord, and it can be destructive. Lord, we know by prophecy, mangyayari mga bagay na ito, Lord. But we believe, Lord, narito pa ang inyong dugo. At kaya niyong ingatan ng aming mga kapatid sa Tampa, Florida, Lord God. We pray, Lord, and may you shield them. Thank you, Father. This is an instant quick prayer dahil ito yung nangyayari na ngayon. Salamat. Kami na naririto, Lord, na nananalangin sa kanila. Sabi niyo sa inyong salita in John 17, Lord, na wala na kayo sa sanglibutang ito, ngunit iingatan niyo ang sa inyo, Lord. This world system is falling apart, but the meek shall inherit the earth. We worship you, Father, as you speak your word. May mga panalangin pa kami mamaya, Lord.
And the reason that your word will be spoken before our prayers is for you to increase our faith. Sa lahat ng panalangin namin, that we can claim it, we thank you, Father. The direction of the bride is perfection. The third pull, speaking the word, and it will exist. We thank you, Lord. As we bow our heads once again, we thank you, Father. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Third part. Isaiah chapter 3, verse 1. To 12, who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised from our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. And the Lord will speak to us this evening. Pwede tayong umupo, mga kapatid. So the third part, masterpiece. Hindi na kaya tapusin last Sunday, but to review, as an example, as a shadow, or as an illustration, no? Si Michelangelo, when he made this sculpture ni Moses, and it made a masterpiece, nung na-inspire siyang magsalita ito dahil sa sobrang buhay ito sa kanyang harapan, at nahampas niya ito sa legs, no? At ang sabi nga ng prophet and also the history is saying, hindi gumawa ng paraan sa Michelangelo para ayusin yun. And that Moses sculpture with the flaw in the leg that made it a masterpiece by Michelangelo. Maraming pwedeng gumawa at gumaya. Baka mas maganda pa, baka walang flaw. But, no? Pag si Michelangelo ang gumawa niyan, ibig sabihin may uka yan doon sa legs, no? At mas mahal yon kasi sa kahit na anong sculpture siguro na pwedeng gawin, because it was a masterpiece by Michelangelo. Then, we know the first masterpiece was Adam. For a review, na kung paano nung nilikha ng ating Panginoon ang lahat ng nasa kanyang kaisipan for us to be refreshed. Nilikha niyang lahat ng bagay, pero sa dulo yung kanyang masterpiece, no? At ginawa niya yan
nilikha niya ang kanyang nilikha na ayon sa kanyang wangis at larawan on a sixth day. Because after the sixth day, then God will rest. Ibig sabihin, lahat na ng trabaho dito sa lupa, gagawin na nung kanyang masterpiece. At sabi nga mga kapatid, no, the prophet explained, nung tinignan niya ng Diyos si Adam as a masterpiece perfect, something is not right. No? Parang may kulang. So, sa lahat ng nilikha niyang mahalaga, si Adan, yun ang kanyang binutas. For the scripture to be fulfilled, no, for the prophecy to be fulfilled, nung binutas ang tagiliran ni Adan, that made him a masterpiece. Lumabas ang isang babaeng, sabihin na natin, yun yung mga kapatid, kung si Adan ay wangis at larawan ng Diyos, no, nung lumabas naman yung babae, ito'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. No? Bone of my bone, flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of a man. At it's a fulfillment na si Adan, nung binutasan siya, binalik ulit ng Diyos. No? Sabi, tinakpan ulit ng Diyos. Now the second masterpiece, the last Adam. God Himself in flesh. Si Adam behind the Word para maingatan, and yet, no, tinira ng kaaway yung Word para makapenetrate siya. But the second masterpiece is the Word Himself. Kaya hindi na siya nadaya. No? Hindi na nadaya ang pangalawang masterpiece, the last Adam, and he was also bruised. Actually, yung binasa natin, yun na yung second masterpiece. That was the prophecy. Tingnan niyo mga kapatid, no? How the Bible is precise and perfect. Isaiah pa lang, nakita na kung ano mangyayari sa ating Panginoon, and exactly after 800 years, yun talaga ang nangyari sa ating Panginoon. The prophecy is accurate. That's the passion of Christ. Ang sabi nga mga kapatid, sa dinami-dami ba namang text na kukunin ng prophet for a masterpiece, yung pinaka-borderous and bruised picture of the Bible. And yet, it was called the masterpiece. Now, dyan tayo natapos. Kahit madilim doon, I can see Sister Len. Nandiyan ba siya? Yun, no? Kasama mo mga asawa mo? Brother Lloyd, nandiyan? Ikaw lang? Okay. May bisita tayo from Lipa. No, binisita tayo ni Sister Len Goromeo, no? Asawa ni Brother Lloyd. Kapatid ni Brother Nuts, no? Yeah. Hindi naman bisita yan dito eh. Nauna nga yun kay Nuts eh. Yung nga nagdala dito kay Nuts, no? Si Sister Len. Giyang pa siya ng noon, no? Ngayon ay Goromeo na siya. Yeah. God bless you, Sister Len. Welcome again. No? Gabi na. Gabi na hanap ng asawa mo. Yeah. God bless you. Okay. Doon tayo natapos. And si Lord Jesus Christ as a second masterpiece, the Word Himself, God made flesh. Alam natin na nangyari sa Kanya bago Siya ipako sa krus. No? And that made Him a masterpiece. There is no beauty in Him. No? Alam natin ang masterpiece, mga kapatid, obra maestra yan. No? Pag sinabi mo masterpiece, just like sa panahon ni Michelangelo, kamay mismo ng maestro ang humawak dyan. For it to be perfect, kung ano yung nasa kaisipan nung artist, yun ang lalabas. No? It starts in the mind. Then to be expressed. I'll quote this. Dito tayo natapos sa quote na ito last time. Then for sure, matatapos na natin itong masterpiece, no? Salamat kay Lord. And much activities ahead. Marami tayo papag-pray mamaya.
At mabilis, no? How many weeks from now? 19 years na tayo, no? We will be celebrating our 19th year anniversary. So, medyo nag-usap na kami kahapon ni Baranats for the things na ating gagawin. Kasi, napapansin ko, pag pumasok na ng bear talaga, ang bilis na ng lahat eh. Yeah. And, formerly, ang plano natin dapat umaga, no? Tayo magsa-service, first time sana. Pero talagang siguro pag anniversary, talagang tinutulak tayo, no? So, hindi naman hapon na hapon ang ating service. Mag-announce rin ako ng kaunti for us to prepare, no? So, mag-start lunchtime. Mag-early breakfast na kayo. Sorry. Mag-early lunch na kayo sa bahay bago tayo pumunta rito na. We'll be starting at 12, no? So, siguro sa Sunday, i-announce na lang ito ulit. At we have 2 preachers sa anniversary natin. I've invited si Pastor Adlay, no? Nakapitbahay lang naman natin siya na mangaral sa una, siguro exhortation or of course, si Brother Adlay, kilala ko yan, shotgun preacher yan, hindi naman mahaba mangaral yung kapatid. Then afterwards, Brother Daniel White from Australia will minister the word, no? So meron tayong bisitang foreigner from Australia. I think yung mga youth na nakita niyo siya nung nag-preach siya sa youth camp. Anong year ba yun, Brother Nats? I-picture kayo ni Sister Sab sa kanya. Payat pa kayo nun. So that was, hindi sa Kabsur yun, sa Malolos pa yun. So, ibig sabihin, tagal na talaga nun. Ha? Kabsur ba? Sa Kabsur. Okay. 2017? Okay. Yeah. So, may bisita tayong missionary. So, makikita kami ulit ni Brother Daniel White. So, after the service, katulad ng ginawa natin last time, pagkatapos dito, the reception will be in another place, no? So, okay ba sa inyo yun? Okay ba sa inyo? Ayaw nyo? Ako, okay lang na dito tayo hanggang ano. It will be in a place na kasya naman tayo at komportableng kumain. At the same time, we will have fellowship. Hanggang kinabukasan na yon. So, no? So, lumakad kami last Sunday to find a place. Pwedeng matulog doon. Gusto mong mag-swimming. Kung gusto mo sa swimming pool ka matulog, dala ka ng airbed na lumulutang. Sana paggising mo, nasa ibabaw ka pa rin ng tubig. The view is good, no? Masarap magkape doon. Yeah, as a family, I think, kung nagtipid tayo nung ating family camp, dahil nga we're praying, sama nyo rin sa prayer, yung ating, of course, yung acquisition ng ating church lot. I think that will be the milestone for this year kung yan ay mangyari na. And for how many years in the making yan? At lahat tayo bahagi dyan, no? Okay ba sa inyo yun? Sa ibang lugar tayo lilipat for dinner? Walang sumasagot, Barnas. I-atras mo na. Ha? Yeah. Baka ano lang kayo eh. Ginawa natin yan last year. At we will have fellowship. Kasi kinabukasan, birthday ni Mother yun. Yung grande birthday. Yung bispiras ng birthday ni Mother, yung grande. No? So, mapipray din tayo mamaya kay Daddy Mike. Si Daddy Mike, birthday niya bukas. Happy birthday, Daddy Mike. No? 67 years old na si Daddy Mike. Pero malakas pa rin maglaro. Hindi pa rin umuubra yung mga singles. Nagre-reklamo na lang sila. Yeah, Daddy Mike, God bless you. Pray tayo mamaya, no? Sa birthday mo bukas. Kasi yung anniversary natin is November 3. Hindi ko alam kung gagawing holiday November 4 dahil long weekend yan eh. But before I forget, no, November 1, joint convention, ha?
So, nag-aanos ako bago ko ituloy ito. Baka malimutan ko ito mamaya. November 1, Joint Convention sa PUP. First time muna ako umabsent sa youth camp ng Negros Island. Diyan nila ginagawa yan eh. Napapansin nyo pag November 1, wala ako. Because I preach at Bacolod Youth Camp. Nag-excuse muna ako sa mga kapatid sa Bacolod. Sabi ko, no, kasal ng anak ko ng 25 and yung mga kamag-anak namin from US and Canada will extend until the first week of November. So, baka mawindang yung mga may iwan ko rito pag sila nag-asikaso, no? Yeah. Yung Aaron Zoe wedding ay humila ng mga tao from other countries. At ang maganda nun, Tita Fe, sa Zoom, ano? Nandiyan ba si Tita Fe sa Zoom? Fe Abelia? Ayan, oh, I'm seeing her. Yeah. My two aunties from Canada and US will witness yung anniversary. And makaka-attend din sila ng November 1, no? So, sabi ko nga na wala ako sa Bacolod, so I can attend the November 1. So, ayun, dahil nga, thank God, na may convention tayo sa November 1, so ang inyong lingkod ang naatasang mga aral sa umaga. So, hindi tayo pwedeng malate. Okay ba yun? Dalawang gawain yan, umaga at hapon. No? Pastor Danny will preach sa hapon. Ang inyong lingkod ang mag-angaral sa umaga. So, ibig sabihin, mga musikero natin, mga MC, so sa atin lahat yan sa umaga. Okay? So, let's pray for it. Ayan. Okay, patas ng November 1, November 3, ang ating anniversary. Yan. So, sabi ko nga, November 4 birthday ni Mother. Kung gusto mag-extend ni Aaron na November 5 na birthday niya, it's up to us, no? Ipa-close na natin yung resort. Isang buong linggo na tayo ron. Yeah. Dahil birthday ni Daddy Mike bukas, at si Mother naman ay birthday no November 4, at ang aking biological father, I remembered, November din siya pumanaw last year. Eksakto, di buni may-may yung sa gabi. Last year, umaga, pumanaw ang aking biological father. No? So, may magandang mangyayari sa November 3. Lord willing, magpapakasal ulit itong aking tatay at nanay. Okay ba sa inyo? No? I cannot imagine. Ha? Sabi nga kay Mother at Daddy, ang dami niyong handa. Ha? So, kinausap ko na sila kanina, nagulat sila, and I know, nasa heart din nila yan. And kung meron kailangan ayusin sa documents, dahil nga, no, alam niyo mga kapatid, itong biyaya ni Lord, kaya mahal na mahal ko ang word tsaka ang message, full of grace and truth. No? Kung tutuusin, yung family background namin is, sabihin nating, makulay. No? Magbula yan sa mga grandparents ko. Makulay talaga. But by the grace of God, inayos niya lahat. May pinapakita si Lord. No? Kaya niyang ayusin yung magulo. At naniniwala ako kung kaya palitan ni Lord yung katawan natin, mas lalong kaya niyang ayusin yung hindi pa maayos hanggang dumating ang pag-agaw. Gagaan lahat ito. No? Kaya kung ikaw believer, kung palagay mo may hindi pa maayos sa part ng buhay mo, no, ilagay mo yan sa kamay ng Diyos, ayusin niya yan. Hindi tayo rito aalis na meron tayong problema. No? God will fix everything. And God is fixing everything. Yeah. So, nakakatuwa, no? Kasalan. Ilang kasalan nangyari sa taong ito. Ni-imagine ko. Dapat surprise, Takutsaba namin yan yung mga kapatid ni Mother dun sa US tsaka sa Canada. Pero sabi nga, mahirap. Baka naka-rubber shoes lang si Daddy Mike niyan. Tapos, nakamaong. Tapos si Mother, baka sabihin na natin, no, baka magulat talaga. But anyway, no, whatever it is, ang Panginoon ang humawak ng lahat, ang Panginoon ang may hawak ng kinabukasan. No?
Alam, baka ako may malimutan eh. So, nag-aabang na yung i-quote ko. And, yeah. But of course, yung wedding ni Aaron tsaka ni Zoe, no? We will pray for that. And also, no? With these two future couple, God is fixing everything. Yan ang maigi sa ating Panginoon. No? Salamat sa ating Panginoon. And I hope sa ating individual lives, nararamdaman natin yan. Nakikita natin yan. Kaya salamat kay Lord. Those were the announcements. So, bahala na ang deacons and the admin and ladies siguro kung paano na iayusin na lang yan. But meron tayong bisita sa November 3. Dalawang preacher natin. Of course, Pastor Nestor will be there. I hope si Pastor Tony Badong and Sister Jo, kung nakikinig kayo, sana nandun din kayo. No? Sa kasal ni Daddy Mike at saka ni Mother. Nandiyan ba sila? Are they there? Nandiyan, oo. Nandiyan sila. Okay. So sabi rito, Adam, first masterpiece, then the second masterpiece, our Lord Jesus Christ, after 4,000 years. Di binanggit ng prophet, dito tayo natapos sa quote nito, now for nearly 2,000 years, God has been making Him a masterpiece. So 2,000 years from our Lord Jesus Christ hanggang sa panahon natin. So there will be another. Because He struck Adam to get a piece off of him, part of him, a rib to make a wife for him. And now, that perfect masterpiece that is struck at Calvary, He got a piece off of him. Sabi mga kapatid ng message, nung hinampas ang ating Panginoon sa krus at binutas ang tagiliran niya, merong kinuha ang Diyos doon. Another masterpiece in the making. No? Nung si Adan ay hinampas ng Diyos yung tagiliran niya, may kinuha ang Diyos na bahagi doon. Okay. Sabi niya rito, and now that perfect masterpiece that He struck at Calvary, He got a piece off of Him. It's just the New Testament, that's all. He fulfilled the Old Testament. Now, it's the New Testament. Fulfilled ang Old Testament. Saan nagsimula ang foundation? The Lord Jesus Christ from Abraham. Ang sabi pa, nagtatayo ko ng isang monumento, may foundation yan. Sino ang foundation ng ating Panginoong Kristo Jesus? Abraham, faith. Isaac, love. Jacob, grace. Joseph, perfection. 4 patriarchs. No? At lahat ng mga propeta all throughout ay nag-aanino yan sa paglabas ng ulo. That masterpiece. What do we mean here, mga kapatid? By foundation yon. So kung may foundation, mga kapatid, ang second masterpiece, yung third masterpiece, meron din. Kaya nga, di ba, natapos tayo sa kantang, upon this rock, I will build my church. Ang third masterpiece ay ang church ng ating Panginoon. And upon this rock, kailangan meron ding foundation. No? The rock of revelation of who He is. Ang isa sa pinakamahalagang kapahayagang revelation is who He is. Godhead. At dyan galit na galit ang kaaway, mga kapatid, na makilala ng tao, ng isang believer, kung sino talaga ang Diyos. Kaya all throughout, nung wala pa tayo sa Panginoon, nagkaroon na dito, di ba, 3 ba ang Diyos? 2 ba? Magkaiba ba ang Ama at saka anak? Yung anak 3 rin, may Son of Man, may Son of God, may Son of David. 3 ba yan na magkakahiwalay? No? Anong ginawa, mga kapatid, ng mensahe? Inayos lahat yan. Ang hula sa Malakay 4, mga kapatid, He will turn the hearts of the children to the fathers. Turn the hearts, mga kapatid. Nasaan ba ang faith? Nasa heart. Pag narinig mo ang mensahe, your heart will turn to the apostolic father, doon sa original. Babalik tayo doon sa original. This church will go on to the original. Magiging kamukha ng masterpiece ngayon, yung pangalawang masterpiece. No? So, do you believe? Do you believe that?
Gusto nyo ba yon? Okay. Ito yung sunod ko tanong. Lahat ng masterpiece, sinampas. Lahat ng masterpiece, nagkaroon ng flow. Lahat ng masterpiece, mga kapatid, hindi siya magiging masterpiece kung hindi siya bubutasin, kung hindi siya squeeze. In other words, lahat ng masterpiece ay smitten. Okay ba yan? Yeah. God made it a masterpiece. Kaya kahit yung church, no? Ang hula sa Bible, there will be a perfect church and yet, kailangan itong smitten. I'll continue to read this. He fulfilled the Old Testament. Now, it's the New Testament, another piece to be fulfilled. See, the new and old is husband and wife. Mag-asawa yan. Kaya no wonder mga kapatid, no? Kapag minsan nahihirapan tayo magpaliwanag. Minsan sasabihin mo, anong religion mo? Christian. Ah, Christian ka. Anong Christian? Di ba ganyan yan eh? No? Kasi yung Catholic, ang tawag din nila Christian eh. Ah, born again. O hindi pa tapos yun doon. Ah, born again. Anong klaseng born again? Pag sinabi mo ng end time eh, magugulat eh. Hindi masamang sabi mo end time, pero hindi nila maintindihan yun eh. No? Ang tingin nila, kapag ikaw ay end time, nananakot ka na. Ibig sabihin, nasa huling panahon na tayo. Kahit naman mga unbeliever, naniniwala, huli na to eh. Kami siya, pag nahirapan ka magpaliwanag, full gospel. Ano ibig sabihin ng full gospel? We believe in the Old and the New Testament. Pero alam natin, wala na tayo sa Old Testament. Nasa New Testament tayo. Ano ang Old Testament? Shadow yan. No? Anino. Para mas maintindihan mo yung New Testament. Di ba pagka gumagamit tayo ng kwento ng Old Testament, mas naintindihan natin yung New Testament kasi shadow yan eh. No? Sabi mga kapatid, the law having a shadow of the good things to come. The law ay shadow, yung good things to come, yun yung New Testament. Yung shadow, yan ang Old Testament. Kasi ang mahirap mga kapatid, may mga Christian churches ngayon, hindi na binabasa ang Old Testament. No, hindi walang New Testament pag walang Old Testament. Sa Old Testament namatay. Kasi kailangan mabuhay muli. Smitten. I think that's the whole grace of the Bible, redemption. May ibabalik ang Diyos. Kahit na sinira yan ng kaaway, kayang ibalik ng Diyos yan. He can restore all things. Amen. See, the new and the old is husband and wife. See, and it taken to the new for the old to foreshow the new. Christ come, the masterpiece, to fulfill that. Now, listen to this. Now, His bride will fulfill everything that's in the New Testament. Amen! Hallelujah! Kaya kailangan lumabas yung bride kasi fulfillment yan ng New Testament. Listen to this, mga kapatid. Nung si Adan ay nandun siya, perfect, walang katulad ni Adan. Walang katulad ni Adan. Adam is a perfect creation of God in His image and His likeness. Tama? Perfect siya, pero hindi siya fulfilled hanggat hindi siya butasan. Ang fulfillment ni Adan, lumabas yung kanyang asawang babae. Bone of his bones. Flesh of his flesh. Doon sa cross, mga kapatid, hindi aksidente na tinusok yung tagiliran ng ating Panginoon because that is a fulfillment. Alam niyo mga kapatid, sa kostumbre ng mga Hudyo, kapag merong papatayin ng capital punishment,